Sa previous episode, si Earth ay pumasok sa isang laro na tinatawag na VR game, na kung saan ginagawa niya ito upang sumaya lamang sa kanyang free time at nag-create siya ng mahinang character upang iwasan siya ng mga ibang player. Sa pagpasok niya sa laro, agad siyang minaliit ng lalaking may gintong armor na parang isang naglalakad na trophy, at sinabihan siyang mahinang nilalang at agad na sinipa siya, pero di na lang ito pinansin ni Earth at nagpatuloy sa kanyang paglalaro. Kaso dumating ang panahon na ang mahinang si Earth ay hinamon ng Trophy Boy sa isang one-on-one duel, at nagawa niyang mailagan ang atake nito at nahanap pa niya ang weak spot ng bully at tinarget ito, at doon ay nanalo siya sa duel at hinangaan ng karamihan dahil sa kanyang galing. Sa pagpapatuloy ng ating recap, doon ay nagluluto ng pagkain si Earth habang pinapanood siya ng leader na si Away at ng iba pa. Pinag-uusapan nila kung saan may tatlong sikat na VR games ngayon, at bawat isa ay nangangailangan ng sarili nilang VR headset at isa ay first-person shooter, isa ay fighting game, at ang isa pa ay mech game. Gusto ng lahat ng mas maraming manlalaro kaya nagtulungan ang mga publisher para makapaglaro sila sa kahit anong laro sa kahit anong headset. Magkakaroon ng malaking ad campaign kung saan bibigyan ang lahat ng libreng 15 araw na trial, at isasama nila ang Fairy Kingdom sa kanilang laro sa unang araw ng paglabas nito. Hindi makapagpigil si Away sa pagsubok na kumain ng niluluto ni Earth, pero ibebenta pala niya ito at binigyan ni Earth ng pamaypay ang grupo, para magawa nilang mapigilan si Away at lumayo sa pagkain. Maraming bagong manlalaro ang sasali sa laro kaya iniisip nilang i-recruit ang mga ito sa kanilang guild, pero bago nila gawin iyon ay kailangan muna nilang ayusin si Elisa para hindi siya magdulot ng problema. Si Earth ang nag-ayos nito sa dungeon kaya hiningi nila siyang sumali ng formal sa kanilang guild. Tumanggi si Earth dahil gusto niya lang gawin ang gusto niya at iniisip ni Earth ang isa pang dahilan sa kanyang isip at iyon ay ang Reyna at ang kapatid nito, at biglang lumitaw si Ryu para subukang tikman ang pagkain, pero kailangang gawin ni Earth sa kanya ang parehong ginawa niya kay Away. Gusto lang niya ng isang piraso kaso alam ni Earth na hindi ito titigil kung bibigyan niya at nagtalo sila sandali. Kaya gusto ng lahat malaman kung sino sa kanilang dalawa ang babae, nakasuot ito ng kakaibang damit at hindi siya nagmumukhang fairy. Nag-iisip ng pinakabaliw na palagay si Rage, nagtataka kung hindi pa ba sapat ang Reyna para kay Earth kaya naghanap siya ng ibang babae, natanggap ni Rage ang bayad para sa kanyang nakakatawang komento at ipinaliwanag ni Earth na si Ryu ay isang batang babae na kumakain ng lahat ng kanyang pagkain. Narinig ng ibang babae na tinawag niyang Ryu ang babae. Pero sinabi ni Rio na wala siyang balak na hayaang tawagin siya sa pangalang iyon ng iba maliban lang kay Earth. Nagsimulang magalit ang lahat kay Earth habang gusto ni Away na ikalat ang balitang ito sa mga forum at tinawag siya ng mga babae na taga-alaga ng dragon. Ipinaliwanag ni Earth sa kanila kung ano ang hitsura ng Fairy Kingdom, may kastilyo sa gitna at napapalibutan ito ng mga bayan at kuta na nagsisilbing checkpoints. Ngayon ang unang araw na ito'y nasa kanilang laro kaya maraming tao ang papunta doon. Ang pinakakaraniwang paraan para makarating doon ay sa pamamagitan ng paglalakad, kaya ginawa ito ni Earth at naghintay si Earth sa pila sa hilagang entrance at may isang random na elf na may balbas ang nagtanong kung pwede niyang tignan ang singsing ng ating bida. Singsing ito ng Reyna, kaya ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang pinuno ng hilagang kuta at sinabi kay Earth na gustong makita siya ng Reyna. Tinawag ng lalaki ang isang bagay na nagdulot ng malaking gulo dahil nagtataka ang lahat kung ano ang nangyayari. Pero ayaw ni Earth ng atensyon. Lumitaw ang isang higanteng ibon at ipinaliwanag ng pinuno na ang pangalan nito ay Pikasa. Mabilis ito gumalaw pero iilan lang na mga fairy ang pinapayagang sumakay dito at kabilang na si Earth, kaya naiinggit ang lahat at di pinansin ni Earth ang lahat ng ingay at sumakay sa Pikasa. Nasiyahan si Earth sa biyahe at natatawa sa mga kawawang naiwan na maglakad. Ibinaba siya ni Pikasa sa kastilyo kung saan sinalubong siya ng Fairy Queen at mukhang masaya ang Reyna na makita siya. Naisip ni Earth na hindi niya ito maaaring biruin tulad ng dati dahil ito ang kanyang teritoryo. Nakakagulat na inihayag ng Reyna na magkakaroon sila ng parada at si Earth ang bida nito. Karaniwan ay ayaw ni Earth na maging sentro ng atensyon pero ayaw niyang sayangin ang oras sa pagtanggi at pagtatalo sa Reyna. Kumaway si Earth sa lahat ng kanyang nagmamahal na tagahanga at doon ay na-realize niya na hindi niya ito inaasahan tulad ng inakala niya. Laro lang ito pero naisip ni Earth na iilan lang ang makakaranas ng ganitong sandali. Nagpasya siyang subukang mag-enjoy hanggat maaari at kahit pantasya man ito ay totoong mga alaala ang malilikha dito.
Kinabukasan ay nagpasalamat si Earth sa Reyna, pero naisip niya na baka medyo sobra-sobra na. Ipinaliwanag ng Reyna na mahal siya ng lahat ng mga fairies kaya gusto niyang ipaalam sa kanilang lahat na naroon siya. Gusto rin niyang tapusin ang mga chismis na sinasabi niyang iniingatan niya si Earth para sa kanyang sarili lang, pero naisip ni Earth na totoo ang mga iyon. Natakot si Earth nang seryosong sabihin ng Reyna na iingatan siya para sa kanyang sarili, pero pinaalalahanan siya ng isa sa mga fairies na kontrolin ang kanyang sarili. Umaasa ang Reyna na mananatili si Earth sa kaharian ng ilang panahon at nangako na hindi siya susundan ng kahit sino. Pumayag si Earth at nagpasya na babalik siya sa Fort Town para mag-ikot at maya-maya, naisip ni Earth na ito na ang pinakamatagal niyang pag-login sa laro, kaya panahon na para mag-log off. Kaso nangyari lang na naroon ang Reyna at di niya iniisip na dapat siyang pumunta sa isang inn, at sa halip ay iminungkahi na matulog silang magkatabi sa kanyang kama. Tawang-tawa si Earth sa mungkahing ito at tumakbo siya ng mabilis hanggat kaya niya. Binigyan siya ng sakay papunta sa timog na bahagi ng kaharian at pinili ni Earth ang lugar na ito dahil ito ang pinakamalayo mula sa sentro at mas kaunti ang mga manlalaro doon. Maya-maya, pumunta si Earth sa ibang lugar matapos niyang makumpleto ang isang quest at inilarawan niya kung gaano kahirap ang quest dahil sa isang magnanakaw na ibon na sinusubukan na hulihin ang kanyang biktima, at pinuri siya dahil sa kanyang kahusayan sa paggamit ng pana. Nag-alok si Earth na magbayad ng renta para magamit ang kusina ng lugar, kaya nagluto siya ng masarap na pagkain doon. Ito ay isang inn pero nagbibigay din ito ng mga quest at mananatili si Earth at magiging base niya ito ng operasyon. Kasing bihasa pa rin ng dati ang pagluluto ni Earth at kinain niya ang perpektong tinimplang karne, hindi pa rin sapat iyon para sa ating gutom na bayani kaya gumawa siya ng kebab gamit ang karne ng hangal na ibon, na sinubukan na saktan siya. Ang genius experiment ng ating chef ay hinahalo rin ang karne ng ibon sa karne ng kuneho at gumawa ng isang uri ng meatloaf. Masarap ang kebabs pero ang tunay na nakakagulat ay ang meatloaf na alam niya na medyo kakaiba. Biglang dumating ang ilang tao dahil sa amoy at sabik nilang gustong tikman ito, pero hindi madaling tao ang ating bida at sinabi niyang kailangan nilang magbayad. Napakasaya nilang magbayad kaya nagluto si Earth para sa lahat kahit na hindi niya inaasahang makakapagbenta siya. Ang kaharian ng mga fairy sa susunod na ilang araw ay binubuo ng gameplay ni Earth ng paggawa ng mga quest, pagluluto na parang si Gordon Ramsay at pag-enjoy ng mga pagkain kasama ang lahat. Talagang nag-e-enjoy siya, pero biglang natigil ang lahat at isang babae ang biglang pumasok at sinabi sa lahat na kailangan nilang itago si Earth, dahil papunta doon ang anak ng pinuno ng fort at ito'y medyo tanga. Itinago si Earth sa likod ng counter at dumating ang babae. Pumunta siya dahil narinig niyang may isang tao na nagluluto ng kakaibang pagkain at gusto niyang pilitin itong maging chef niya, pero nagsinungaling ang may-ari ng inn at sinabing umalis na ito. Hindi naniwala ang babaeng fox at binalaan sila na huwag magsinungaling. Magaling magsinungaling ang may-ari at pinaliwanag na ang chef ay pumunta sa silangan para sa isang urgent na bagay. Lumala ang sitwasyon at inutusan ng fox na alamin ang impormasyon tungkol sa bawat adventurer na pumunta sa silangan. Ipinaliwanag niya na walang chef ang pwedeng pumasok sa kaharian nang hindi muna siya nilulutuan kahit isang beses. Inutos ng babaeng fox na hulihin ang chef at dalhin sa kanya. Umalis siya at walang awang tinawag siyang tanga ng lahat at binanggit ng may-ari ng inn na nakatuon na sa kanya ang mata ng babae at kasalanan niya ito. Nakakagulat na alam ng may-ari kung sino si Earth at ipinaliwanag na nagbigay ng utos ang Reyna na kung makilala siya, dapat magkunwari silang hindi nila alam kung sino siya. Ipinaliwanag niya na maraming problema na ang idinulot ng babaeng fox, pero pinapatakbo ng kanyang ama ang fort kaya walang makapagsabi ng kahit ano, hindi rin siya pinaparusahan ng pinuno at sobra itong na-spoil. Ayaw ni Earth na magdulot ng problema sa lahat ng mababait na tao na nakilala niya doon, kaya nagpasya siyang umalis at nalungkot ang lahat sa desisyong ito at ipinaliwanag ng may-ari na kung hindi lang dahil sa isyong ito, gusto niyang manatili siya sa inn magpakailanman. Hindi nagsisisi si Earth kahit konti at ipinaliwanag niya na siya ay nagkaroon ng pinakamasayang oras sa lugar at ng gabing iyon, palihim na gumawa si Earth ng paraan para makalabas, ngunit nakakagulat na kilala siya ng mga gwardya. Ipinaliwanag ng gwardya na ang baliw na babae ay nagdulot ng sobrang problema sa lahat kaya nagtitipon ang mga tao ng ebidensya ng kanyang ugali para dalhin sa Reyna. Pinayagan siyang lumabas ngunit umaasa silang babalik si Earth kapag mawala na ang mga isyu.
Dumaan si Earth sa dilim at sinabihan siya ng isang higanteng oso na sumakay sa kanyang likuran, lumalabas na nakakain pala ng masarap na pagkain ni Earth ang oso kaya bilang maliit na pasasalamat, nag-alok ito na ihatid siya sa South Town. Habang umaalis, nagpaalam si Earth sa Fort Town ng South at tumakbo silang dalawa palayo at sa kastilyo. Tumanggap ang Fairy Queen ng ulat at galing ito sa mga tao ng South Fort Town at tungkol ito sa tanga na babae. Ang ulat ay nagsasaad na nagpakita siya ng hindi nararapat na pag-uugali sa isang tao na adventurer, galit na galit ang Reyna dahil sinusubukan nilang maging kaibigan ang mga tao at walang dapat na lumabag doon, isiniwalat ng isang fairy na ang adventurer na pinag-uusapan ay si Earth at malinaw na ito ay masamang balita para sa tanga na babae. Kaso dito na nagtatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.